Okay, salamat Sir Das. And salamat kay Ma'am Carla din para sa aking ating gawain, no? Magbububog, formation. Okay ba kayo, Ma'am? Okay, so mabuti ang Diyos. God is good. All the time. God is good. Okay. So, sa aking namang nakahatag na tatalakayin ay ito yung tungkol sa sakramento ng banal na misa. Okay? So, kanina kay Ma'am Carla, sinimulan niya sa panalangin. So, ito naman ay ito yung sabi natin pinakamataas na uri ng panalangin. Diba? Bakit mataas? Una-una kasi nga, ang panalangin ito ay dito natin nakakadaog ang palad ang Diyos natin kinikilala. Okay? Si Jesus. Sino ba si Jesus? Tao lang ba si Jesus? Si Jesus ay Diyos na totoo at tao din totoo. Nagkaroon siya ng buhay sa ating kasalpuha for 33 years. Okay? Namatay siya ng 33 years old. Okay? At sino nagsabi, kung babasahin natin ang Ebanghelyo ng San Juan, dahil si San Juan, siya mismo yung nakakilala kay Jesus, nakasama niya si Jesus, mula sa kapagkainan, nagpagaling si Jesus, bumuhay ng patay, si Lazarus, naalala niyo yun? Binuhay, hanggang doon sa paanan ng krus, kasama niyo si San Juan. Kaya din naman, kilala ni San Juan si Jesus. Sabi niya, ito ang anak ng Diyos, ito ang anak ng tao. Makinig tayo sa kanya. Okay? So, sa akin nga, sabi ko ang aking katalakayan ay importansya ng banal na misa. Okay? So, bukas tayo magsisimba. Magsisimba kayo bukas ba? Sure? Okay. So, hindi kayo nag-yes sa akin, doon kayo nag-yes. Ayun. Okay? So, sabi nito, ang pinakamataas na uri ng panalangin at pagsamba. Bakit siya mataas? Sapagkat tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo. Yung Diyos natin kinikilala, hindi lamang siya fake, pananampalataya, naniniwala tayo. Pero pagdating sa communion, sa parte ng bahagi ng communion, tayo ay nag-communion. Tama? Okay? At dito rin sa misa, ay siya ang pinaka-perfectong handog. Bakit sa perfecto? No? Kasi nga, inialay niya ang kanyang buhay. Binibigyan tayo ng halimbawa ni Kristo. Kung paano niya, sa sariling buhay niya, ay naging handog din siya para sa atin. At inihandog niya ang kanyang sarili para pagsunod sa kanyang Ama. Right? So, hindi na ako magkakaroon ng icebreaker kasi nga, mukhang nag-iisip na kayo sa parabol. Nagising ba kayo sa parabol kanina? Okay, so para makapaiksin na natin yung ating ito. So, again, welcome again kayo dito sa ating Materos Catholic School Senior Department. Okay? So, sana sa susunod pang formation, pag-ubog, ay mas marami pa tayo, no? Para makapag-hikayat pa tayo. Okay. So, ito, no? Sabi nito, ako ay isang magulang. A precious gift from God. Isang dakilang biyaya. No? So, alam natin sa sarili natin, no? Alam natin sa pagiging magulang, no? Kung wala tayo, wala yung mga anak natin. Nakasalukuyan ay binubuo. Kaya nabanggit ni Ma'am Carla, bakit daw sa public school, mostly, hindi naman natin nilalahat. Nung nagtuturo daw siya, sabi niya, halos lahat hindi memorize yung panalangin, simple yung panalangin. It's because, sabi niyo na rin, narinig ko kanina, dahil yung mga magulang nagkulang sa pagbubuo, sa pagdarasal. Okay? So, ito, sana sabay-sabay tayong damgin at maging sentro natin ang panimulan ng aking pagbubuo na ito. No? Pasakin natin ang dahan-dahan. Panginoon, ihanda mo ako para maging kanlungan mo. Kinuha at pinagpala, magbigay at magbahagi ng may pasasalamat. Magiging buhay kong kanlungan para sa iyo at para sa iba. Okay. So dito tayo ay tinawag. No? Alam niyo ba na hindi kayo pinilit at hindi rin ito nagkataon
Pagkos ito ay pagtawag sa iyo ng Diyos sa kanlungan niya, sa kanyang sanctuary. No? Para maging kanino? Maging buhay. Kanino para maging buhay kanino? Sa tao sa labas. Sa mga tao hindi nakilala, lalo na sa mga tao hindi nakakilala kay Kristo bilang isang Diyos at totoong tao. No? Kasi ka doon sa misa, malalaman din mamaya, ano yung sabihin ng misa? Banal na misa. Okay? So, tanong, ang banal na misa ba ay invento lang ng simbahan? Okay? O ang banal na misa ba ay isang ritual lamang na ipinasok sa gawain ng simbahan? So, titingnan natin sa isang pagbasa according kay San Juan. Okay? So, babasahin ko sa inyo. Ang pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kulto ng mga Hudyo, "Ako ang tinapay na buhay na bumabago na sa langit. Nang sino mang buhay ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay ang aking laman para sa buhay ng mundong ito." Ang mga Hudyo ay nag-aaway sa isa't isa at nagsasabi, "Paano magbibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kainin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Amen? Amen. Sinasabi ko sa iyo, maliban kung kainin niyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, walang buhay na walang hanggan. At ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan, at ibabago ko siya sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako ay sa kanya. Kung paano sinuga ko ng buhay ng Ama at meron akong buhay dahil sa Ama, ganun din naman ang kumain sa akin ay magkakaroon ng buhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit, hindi tulad ng iyong mga ninuno na kumain at namatay pa rin. Sino mang kumain ng tinapay na ito ay may buhay na walang hanggan." Ang dakilang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So narinig natin, no? Ano masabi ni Kristo? Ang sino mang kumain ng kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa gayong palagay, kaya, no? Ang rosaryo, ang mga nobena sa mga santo, o ano ba mga dasal, ay hindi baliwala yan. No? Sapagkat ang pinakamataas na uri ng panalangin ay ang banal na komunyon. Kaya pag tayo nagsisimba, situin na dapat tayo nagko-communion. Okay? So hindi lang tayo nanonood. At hindi rin tayo naging dahilan ng mga kalinuhan pag tayo ay nagsisimba. Okay? So sabi nila, ang Eucharistia ang banal na handog para sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sacred gift. Sakramento, no? Ang sakramento ay galing sa salitang Latin. Sakramento. Ibig sabihin, sakra. Yung parang sa prefix na sakra, sacred, banal. So pag sinabing banal, pwede ba natin bastusin ang banal? Hindi. Pwede ba natin ibalahura ang banal na bagay? Hindi. Okay? So, ang sa Eucharistia o yung banal na komunyon, yung tinapay at dugo ni Kristo ay isang banal, no? Ay pinagkaloob para sa atin. So, may dalawang uri ng bahagi ng misa pag tayo nagsisimba. Ano yung mga dalawang uri? Ano yung dalawang uri? Dalawang bahagi, rather, sa banal na misa. Ano yun? Yung liturhiya ng salita at ang liturhiya ng Eucharistia. Okay? Kaya papansinin nyo, sa unang bahagi ng misa, nagkakaroon tayo ng mga pagbasa. Ang pagbasa, first reading, no? Ay connected yan doon sa gospel. Kung ano ang mga hula ng mga propeta tungkol sa darating na si Jesus sa bagong tipan, nagaganap yun. Okay? At siyempre, yung second reading o yung pangalawang pagbasa ay connected naman sa salmo, sa mga awit. Okay? So, at doon nagtatapos, saan ba nagtatapos ang
ang liturhiya ng salita pagdating doon sa homily ng pari. Okay? So dapat tayo nakikinig. Kasi kung hindi mo pala naabutan at hindi mo napakinggan, ay hindi kompleto ang iyong banal na misa. Kasi wala ka, ano yung nawala sa iyo? Yung liturhiya ng salita. At dahil hindi kompleto ang iyong pagsisimba kung wala liturhiya ng banal na sakramento o yung pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Okay? So, anong nangyayari? No? Sabi dito, ang banal na misa ang pinakamataas na gawa ng pagsamba, pagmamahal at pagsamba sa Diyos na meron tayo bilang mga Kristiyano Katoliko. Pinakamataas. So, mamaya may major prizes. Nauna na yung minor prizes. Pag tayo ay tumatanggap sa mga ganong gawain, di ba mas hangad natin yung pinakamataas na prizes? Tama po ba? Yes, sir. Mas hangad natin yung mataas. Pero din dapat sa ating panalangin. Mas hinahangad natin ang pinakamataas na uri ng panalangin. Sapagkat tinatanggap natin buo ang ating Diyos. Bakit? Ang tanong. Dahil ang banal na Eucharistia ang pinagmula ng tuktok ng buhay Kristiyano. Matatandaan natin paano ginawa ng Diyos ang pagliligtas ng tao. Diba? Naghihirap siya. Naghirap, pinahirapan, sa gitna ng kanyang kabutihan sa atin. Nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng patay, nagpakakain ng mga marami, ano pa? Nag-alis ng mga masamang espiritu. Okay? At siyempre, ang misa ay pinakadakilang panalangin na maaari natin ipagdasal. Sino ang ating ipagdasal? Sino ang ating mga pinagdarasal pag tayo ay nagsisimba? Pamilya. Okay. Ano pa? Sarili. Ano pa? Kaaway. Kaaway. Okay? Sabi ng mga sa teologo, no? Pag darasal tayo, hindi lang yung sarili. Lalo-lalo dapat maging yung panlabas muna. Bago papasok doon sa ating sarili. Ano ba yung panlabas? Yung community. Kayo ba yung aware na gigirahin tayo ng China pag hindi nagkaayos sila? Lagi binabagay yung ating mga parakot ng China. No? So, gusto nyo ba mangyari yun? Kawawa naman yung mga batang generasyon ngayon. No? So, ipanalangin natin, magkaroon ng kapayapaan. No? Sa misa tayo nagbibigay ganap ng pagsamba, perfectong pasasalamat, perfectong petisyon, at perfectong pagbabayad sala. Sunod pa lang para sa loob ng misa, kung tayo nagkasala ng kasalanan ng magaan, hindi natin sinasabing mortal sin, no? Pwede nang patawarin ang ating mga kasalanan. Kahit hindi na tayo mag-umpisan. Pag hindi mortal sin, siyempre, ano ba yung mortal sin? Mabibigat na kasalanan. Okay? Yung hindi pagsimba, mabigat na kasalanan yan. Dahil pag ilang utos ng Diyos yan, magbigay galang tuwing araw ng pangilin at araw ng linggo. Yan. Pag hindi tayo nagsisimba, kasalanan yan, mortal sin yan. So, doon po sa misa, pag tayo ay nagsisimba, yung ating mga maliliit na kasalanan ay pwede nang patawarin. Doon sa bahagi ng, di ba, Panginoon, maawa ka. Doon pa sa bahagi ng bago mag-communion, Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita ay gagaling na. Pinitisan rights pa rin, no? So, pinagsisisi na tayo. So, pwede na tayo palang patawarin. No? Pwede na pagbabayad sala. At siyempre, no? Sabi natin, bakit connected ang lahat? Ano pa dapat natin ipanalangin sa ating mga pagsamba at pagsimba? Sabi dito, ipinahayag ng simbahan sa misa ng tatlong antas ng simbahan ay nagtatagpo at nagkakaisa sa isa't isa. Communion. Pag sinabing communion, community. So, yung tatlong antas ng simbahan, kaya dapat tayo, sino ba dito ang mga namatay na, ang mga kamag-anak? Ako, namatay tatay ko nung, yung papa ko nung last July 1 lang, namatay lang. Okay?
So sa misa pala, nag-uugnay tayo. Ano yung sino mga nag-uugnay? Yung triumphal church, yung mga buhay na santo sa langit. Sino ba? Yung kasama natin pag tayo nagsisimba. Yung church militant, believers, tayo yun. O journeying church, tayo yung mga taong naglalakbay dito sa mundo. At syempre, pag sa misa, yung mga kaluluwa ng mga namatay na. Kaya, pinaka-perfectong dasal talaga ang pagsisimba o yung banal na misa. So, pwede mo palang alalahanin pag nagsisimba yung kaluluwa ng aking magulang, yung aking kapatid. No? Diba? Doon lalo sa part ng bago babasbas ang pari, binabanggit yung mga kaluluwa. At doon sa huling bahagi ng panalangin ng bayan, di ba? Madalas, para sa kagagaling, para sa ikakatahimik ng kaluluwa di ba? Narinig niyo yun? So, napakaganda na alalahanin ang banal na misa, isang perfectong dasal. No? Sabi dito, nung bago si Jesus ay pahirapan sa krus, paano yung nilikha o tinatat ang sakramento ng banal na misa? No? Habang sila'y kumakain, si Jesus ay kumuha ng tinapay, pinaspasan, pinagputol-putol at ibinigay sa kanila ng sinabi, kunin ninyo at kumain, ito ang aking katawan. At ginawa niya ang salo at nagpasalamat, binigay niya ito sa kanila, duminom sila lahat mula rito. At sinabi sa kanila, ito ang dugo ng bagong tipan na nabubuhos dahil sa marami. At dahil dito, inihali ni Kristo ang kanyang sarili sa Ama, sa ilan ng papakita ng tinapay at anak ng madala sa probisyon ng misa. Tandaan, mga kapatid, no? Sa misa, pag tayo ay umaattend ng banal na misa, nagiging ganap ang ating pag-witnessing, yung ano sa Tagalog witness? Nasasaksihan, ang pagsasaksi natin. Kung paano si Jesus ay inialay ang kanyang sarili. Paano niya inialay? Sinimulan niya yung kanyang sarili sa pagbibigay sa mga alagad. So parang nakikita natin, no? Isang beses lang si Jesus namatay at hindi na mangyayari yun. Pero yung pangyayari na paano niya inialay ang kanyang sarili para sa atin at ibinahagi niya ito sa pamamagitan ng pagtatag ng banal na Eucharistia o yung pag-institute ng banal na Eucharistia. Sinabi niya, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. At inuulit din ng pari. Hindi sinasabi ng pari, this is Jesus, no? The symbol of Jesus' body. O this is Jesus yung tinapay. Hindi. Ang sinabi niya, sasabihin ng pari ay, ito ang aking katawan at ito ang aking dugo. So kapag dumaan tayo sa misa, nandun tayo sa Last Supper o sa huling hapunan. Imagine mo yun, pag tayo pala nagsisimba, nagmimisa, nag-amit na ng misa, parang ibinabalik yung mga araw na kung paano si Jesus kasama kanyang mga lagad ay nagkaroon ng huling hapunan bago siya ay pahirapan. No? At the same time, kasama rin tayo sa krus. Christ only died once, Christ doesn't die again and again. But the Mass, ang misa ay nagiging Calvary. Ano yung Calvary? Yung lugar kung saan siya pinako at nalabutan ng hiningan. So imagine mo, pag umakital tayo ng misa, una, doon tayo, makikita natin si Kristo. Kung paano niya itinatag ang banal ni Eucharistia doon sa Last Supper. Pangalawa, nagiging witness para tayo doon sa paanan ng krus. Parang tayo si Mama Mary, no? At sila San Juan, yung mga sundalo doon na nagpako kay Kristo sa krus. No? So nagiging unite o nagiging magkakasama tayo sa banal na misa. Sabi ni Pope John Paul II, St. John Paul II, the Eucharist is the source and summit of the Christian life. Sa panahon ni Kristo nung siya ay pahirapan,
May pagkakabantayan na tuwing tayo dumating sa misa. At nasa huling hapunan tayo. Para kasama